Pag sobra kang mag-alala, mamroblema, ano kaya ang dapat gawin? Salamat Panginoon dahil kayo'y buhay at kayo ang buhay na siyang pwede naming asahan, pagmulan ng aming sigla, ng aming pag-asa. Turuan niyo po kami Panginoon na laging maalala ito at ngayon sa aming pagtitipon, mangusap po kayo may kapangyarihan. Pauwiin niyo po ang aming mga pangamba, mga alalahanin. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at linisin niyo kami sa aming mga karumihan. Punan niyo po ang aming mga kakulangan at pagingdapatin niyo kaming tumanggap ng karunungan, pagpapalaya mula sa inyo. So we ask you, Father, to be the speaker. Enable us to bask in your glory, Lord, in your love, and to enjoy your presence, and to be liberated and empowered by your word. Speak powerfully. We reject all lies and falsehood in the name of Jesus our Lord, and may your truth set us free. Father, we thank you in the name of your Son, our Lord Jesus. When you worry too much, you might be having too much idleness. Pag isang tao, maraming panahong mag-alala, siguro maraming sobrang free time. Hindi masyadong abala, hindi masyadong busy. Sabi nga ng Handbook of Proverbs na tinipon pa noong 1855, an idle mind is the devil's workshop. Ang isip na hindi puno ng mabubuting bagay, pinupuno ni Satanas ng mga alalahanin at mga kasalanan. So ang dapat gawin kung sobrang maraming panahon para dyan, get busy or get busier. Kaya marami po sa nagkakaedad na mas magpag-alalahanin. Warrior. Kasi maraming panahon mag-isip. Laging nakaupo, nanonood ng paglubog ng araw. Madaling araw pa lang ay mga gising na. At kung minsan ay hindi pinapayagan ng kalusugan nila na sobrang maging aktibo, marami tuloy oras mag-isip. Kaya maaari namang punuin ang isip ng ibang bagay at nang hindi magkaroon ng lugar ang pag-aalala. Pero ang maganda, lalo't pinapayagan pa tayo ng ating katawan, is maging abala sa pagkilos. Work. Because work tires our body and shuts off our minds. Try tiring yourself during the day with work, with exercise, because moving well is good for us. It gets our blood flowing at naitataboy ang mga pangungulila, ang mga kalungkutan. Kaya mahalaga ang tao busy. Pero yung sobra namang busy, ganun din ang nangyayari. Because too much preoccupation can backfire. Sabi nga na, many fears are born of fatigue. Pag ang isang tao ay sobra-sobra din namang pagod, ang isip niya nagkakaroon din ng mga kalungkutan at alalahanin. When you worry too much, baka wala ka masyadong tanim na mabuti at natatakot kang umani ng itinanim. Baka marami ka pang tanim na masama, kaya nag-aalala ka tuloy. Kasi kung marami ka itinanim na mabuti, nananabi ka sa pagdating ng bukas dahil baka mamunga na ang mga itinanim mo. Galatians 6:7, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Hindi tayo pwedeng dapat magpadaya kung ano itinatanim daw ay inaani. Kaya kung nakapagtanim na tayo ng maraming hindi maganda sa buhay, it's time to uproot bad plants. Pwede pa naman niyang bunutin, may pag-asa pa. Kahit nakapagtanim ka na at nalaman mong damo ang itinanim mo, hindi maganda, bunutin. Stop doing wrong kung ginagawa yun at nagawa na. Repent and seek forgiveness. Maraming nabuburang utang pag humihingi tayo ng patawad at tayo ay nagpapakumbaba. At ang dapat gawin habang may panahon, magtanim ng mabuti. Kahit naman may edad ka na, marami pa ring oras para gumawa, magsabi ng mabuti. Ang old age ang pinakamagandang panahon para ituwid ang mga liko, itama ang mga mali, at tapunan ng liwanag ang mga madidilim na bahagi ng ating nakaraan. When you worry too much, baka kulang sa pananalig. Perhaps you're lacking in faith. Sa Matthew 8:24-26, without warning, a furious storm came up on the lake so that the waves swept over the boat. But Jesus was sleeping. The disciples went and woke him, saying, Lord, save us, we're going to drown. He replied, you of little faith, why are you so afraid? Then he got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. Well, actually, rational naman at valid yung fear nila dahil malakas ang bagyo,
sinasalanta ng bagyo at ng mga waves at mga alon at hangin yung kanilang sasakyang pangdagat, hindi naman imposibleng matakot ka nun at hindi naman yun unreasonable. Pero nakita natin yung statement ng Panginoong Hesus dito, He equated fear with lack of faith. Kaya pag marami tayong mga takot at kinakatakutan, ang dapat nating siyasatin yung ating pananalig. We should check our faith. The more faith we have, the less fears. The more fears, it means the less faith. Sabi nga, faith is the assurance of things hoped for, the evidence of things not seen. And if you're assured and you have evidence of God's goodness through faith, you will be much, much less prone to worry. Kaya si Pedro, nung pinalakad ng Panginoon sa tubig, nung siya'y nag-alala, natakot, siya'y lumubog. Matthew 14:29-31, "Come," he said. Then Peter got out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, cried out, "Lord, save me." Immediately Jesus reached out his hand and caught him. "You of little faith, why did you doubt?" In both cases, yung lulubog na bangka at lulubog na Pedro, pareho silang sumigaw, "Lord, iligtas niyo po ako o iligtas niyo kami." At sila naman ay sinagip ng Panginoon at muling napanatag. So nakikita natin, pwedeng mangyari na mag-alala tayo, pwede tayong malibang na manghina ang pananalig, pero pag nararamdaman na natin yun, na tayo ay tinatalo na lang takot, magpaligtas kay Jesus, manalangin, tumawag, dahil yung example, nakita natin, ang tumatawag sa Panginoon, sinasagip niya. Kaya kung minsan nakakalimot tayong manalig, nakikita mong ninenervyos ka na pala, takot na ang naghahari sa iyong buhay, pangamba, anxiety, even panic, remember Jesus and call upon Him. Siyempre, nakakapanik yung lumulubog ka sa tubig, tulad ng panik ng maraming taong iba't ibang korte at hugis at kulay, but the Lord is still Savior of all our worries and Savior from all our concerns. When you worry too much and you think that your faith is a problem, then ask for more faith. Humingi. For more faith. Humingi. Kuminsan ang ating mga panalangin parang grocery list, shopping list, hingi nito, hingi nun. Maganda idagdag dyan yung bagay na hindi material. Humingi ka ng karagdagang pananalig, tibay ng pananalig, sapagkat yung taong may tibay ng pananalig, kahit anong bagyo ang dumating, kahit anong warning at signal ang marinig, hindi siya nababagabag. Mag-alala man, konti lang. Hindi siya natatalo at hindi siya nasasakal ng takot. Kaya ang sabi ng mga apostles sa Luke 17:5, increase our faith. Yan ang panalangin nila sa Panginoong Jesus. Sapagkat napatunayan kulang ang pananalig nila, ang hiningi nila, dagdagan yon. It is very important for us to practice faith. Habang ito'y pinapractice mo, you put it to use, lalong tumitibay, lalong lumalalim ang ating pananalig. Kung tayo mapag-alala, baka kulang sa kaalaman sa mga pangako at salita ng Diyos. Kung alam kasi natin ang mga pangako at salita ng Diyos, halos lahat ng concern natin covered. And I dare believe every concern is covered. Nung nananalangin itong sa Solomon, sa Panginoong Diyos, masdan natin ang kanyang paggunita sa mga pangako ng Diyos sa langit. 1 Kings 8:25. Now, Lord, God of Israel, keep for your servant David, my father, the promises you made to him, when you said, you shall never fail to have a man to sit before me on the throne of Israel. If only your sons are careful in all they do to walk before me as you have done. And now, O God of Israel, let your word that you promised your servant David, my father, come true. Malakas ang loob nitong Solomon na humingi sa Diyos sapagkat alam niya ang pangako ng Diyos sa kanyang tatay na si David. Kaya sabi niya, yung mga ipinangako niyo po sa ama ko, tuparin niyo, O Diyos. At pagka ang Diyos ay nilalapitan natin, na ang daladala natin ay yung pangako niya mismo at salita niya, ay nakakatiyak tayo na yun ay i-honor. Because God will always honor His word. Solomon, knowledgeable of God's promises to his father, claims it. So it's important for us, bago dumating ang worry, bago dumating ang fear, to know, then to claim and apply God's provision.
Hindi kung kailan ka na nag-aalala at natatakot, doon ka pa maghahanap at mag-aaral, baka sa kalituhan mo, wala kang makita. Kaya mahalaga, mag-aral na agad. Sa uluhin ng mga salita ng Diyos, at i-quote sa sarili mo, i-quote sa pinoproblema mo, ang mga pangako niya. Bagamat kung hindi mo yung nagawa, may problema ka na, naghahanap ka pa rin, kapakipakinabang pa rin yun. Pero tiyak na kapakipakinabang lalo kung ginagawa natin before the need arises. Psalm 119 verse 50, sa lahat po ng mga nagdurusa, nahihirapan, memoryahin niyo itong verse na to, alalahanin, gunitain, anumang wika. My comfort in my suffering is this: your promise preserves my life. 5 very big words here. Suffering. Namnamin natin ang Psalm 119:50, sabi, my comfort is my suffering. So unang-una, suffering. Pagka atin pong inalala yan, there is suffering. We all go through suffering. Pero sabi niya, my comfort in my suffering. Bawat suffering, bawat pagdurusa, may kakambal na ginhawa. May kakambal na pampalubag loob, pampalakas ng loob. Sa niya, my comfort in my suffering is this: your promise preserves my life. So, ang pangako ng Diyos, ang ginhawa ng mga nahihirapan, at ang salita ng Diyos ang nagpapalawig, nagpapahaba ng buhay ng tao. Kaya napakahalaga na alam niya ang mga pangako ng Diyos. Kung alam natin ang mga dealings ng Panginoon sa mga taong ang buhay ay nasa Biblia, nakita natin ang mga pinayagan ng Panginoon na hirap, at kung paano sa kahalos kaduluduluhan ay biglang darating ang rescue, biglang darating ang tulong, dahil mayroong dahilan ang Diyos. At ngayon, hindi lang nailigtas yung mga tao na yon, nagiging huwaran pa natin na maging tularan natin sila, ang kanilang pananalig at ang kanilang pagkapit sa Diyos, lalo't lalo may mabibigat na mga suliranin. Psalm 119, 116, sustain me according to your promise, and I will live. Do not let my hopes be dashed. So, sabing ganon, hawakan mo ako, akayin mo ako, patuloy mo akong buhayin ayon sa iyong pangako. At siguradong ako'y patuloy na mabubuhay. Huwag mo akong hayaang mawalan ng pag-asa. Maraming magagandang pangako ang Diyos. Dapat alam. At baka kulang din sa panalangin. James 5:13, is any one of you in trouble? He should pray. Nakita nyo yung simple, mabisa, makapangyarihang solusyon. Pag ang tao may trouble, he should pray. Unang-una, prayer can change the situation. And even if prayer doesn't change the situation, praying will change your heart. Kaya hindi pwedeng yung prayer walang pakinabang. Maaaring gawin ito yung ginugusto natin na mabago ang sitwasyon, malutas ang problema, dumating ang solusyon, etc., etc. O kaya hindi man ganon, nabago naman ang pananaw natin, nabago ang ating pag-iisip, ganon pa rin ang bunga, tumahimik ka. Ang mahalaga naman sa tao, yung payapa siya eh. Yung tahimik ka kahit may problema, kahit nga hindi masolve yan, tahimik ka pa rin. Daig mo pa yung nasolve yung problema, pero magulo pa rin sa ang isip niya. Kaya ang mahalaga yung kalooban. At napaka-importante nito mga kapatid, tandaan natin, hindi ninyo kayang kontrolin ang mundo. Hindi ninyo kayang kontrolin ang global warming. Hindi nyo kayang kontrolin ang earthquakes. Hindi nyo kayang kontrolin na maging sakit. Pero kaya yon ng Diyos. Kaya pag ipinapanalangin mo at inilalapit, ang laki-laki ng nagiging inhawa mo dahil alam mong alam yan ng Diyos. At kung gusto niyang baguhin yon, sinong makakapigil sa Kanya? At kung hindi niya binabago, meron siyang magandang dahilan. Manalig ka na maganda ang kanyang dahilan kahit kung minsan hindi naabot ng iyong isip. Pero eto pa, kung hindi mo makontrol ang mga bagay na yan at hindi kinontrol ng Diyos para sa kagustuhan mo, meron ka pang pwedeng kontrolin, kapatid, yung kalooban mo. Pag pinili mong manalig, pinili mong sumamba, at pinili mong pumanatag sa salita ng Diyos, hindi ka tatablan ng pinoproblema mo. Kaya laging kapakipakinabang ang pananalangin. So you always pray and pray and pray. Yung madalanginin, malayo yan sa pag-aalala. Lalo't ang pananalangin ay punong-puno ng pasalamat. Kasi kung nananalangin ka na nagpapasalamat, oo nga naman, naaalala mo unti-unti na ang dami ng mga maganda sa buhay na dapat ipagpasalamat. Nababalanse ang iyong alalahanin
at natutuwa ka pa kung lumaon. Ngayon, maraming ganito mga kapatid. Sobrang nag-aalala, matatakotin, nerbyoso, dahil kulang lang sa saya. Kulang sa libangan o sa sarap sa buhay. Napakahalaga na ang tao'y may saya, may libangan, at may sarap ng buhay. Kaya marami mga tao naghahanap ng aliw kung bakit marami naman sa atin, kahit nakakaranas tayo ng hirap, nagiging judgmental tayo sa mga nag-aaliw. Ano naman ang sama sa mag-aliw? Kung hindi mo ninanakaw ang yung aliw, wala kang pinapatay, wala kang ginagawa ng masama. Kaya pag tumatanda na ang tao, marami dyan nagkakaroon ng diversyon. Alam nyo, yung may diversyon, napakalaking blessing yan. Kasi ang daming alalahanin. Pag tumatanda ka na, nararamdaman mo na yung mga kasukasuan mo, ayaw na masyadong tumiklop o bumuka ang mga tuhod mo at mga braso. Nararamdaman mo nang mahihiluhin ka, halimbawa, lumalabo ang iyong mata, dumadami ang iyong mga sakit, at kumukonti usually ang iyong pera. Bihira naman yung papayaman, papadami pera, no? Kadalasan ay papaubos, nawawala ng hanap buhay, nagre-retire. Tapos ang mga mahal mo sa buhay na uubos na. Ang lahat ng mga tiya mo, magulang, ubos na, parang yung kayo na lang na magkakapatid ang next in line. No? Dati may mga matatanda kang tinitingnan, pinagmamanuhan. Ngayon, wala na, ikaw na lang lagi ang pinagmamanuhan. So, inisip mo, ako na kaya next. Yung lampas ka na sa alas 12 tanghali ng buhay, yung mga nasa alas 3, alas 4:30 ka na, alam mo yun na malapit akong humarap sa mga katotohanan. Alam nyo yung mga ganon, sobrang magbigay ng alalahanin. At hindi na iintindihan nyo ng mga tao na hindi pa nakakaranas noon. Kaya marami sa ganong edad, mga past 50, kung kailan pa nagkaroon ng ganong edad, machichismis pa, ang bata-bata naman ang boyfriend ni kumare. Eh kung biyuda naman siya, eh ano? Diba? Kung bata ang boyfriend niya, naiinggit ka. Diba? Ang bata-bata naman ang girlfriend ni ganon, eh kung biyudo naman siya o wala naman siyang asawa, eh ano naman ngayon? If there are 2 less lonely people in the world. Do not be judgmental sa mga tao naghahanap ng saya. Kasi kadalasan, yung saya mo na lang ang nagtatawid sa'yo sa dilim ng gabi. Yung konting saya mo na lang ang nagbibigay sa'yo ng dahilan para mabuhay pa uli, para bukas o next week. Yung konting libangan mo ang nagbibigay sa'yo ng liwanag sa otherwise ang dami-dami mo mga alalahanin sa buhay. Hindi dapat silang ginajudge. Pag may nakikita kang dalawang taong magkasama, kaya hindi sila magkaedad, ang tanda-tanda naman ng boyfriend niya, eh baka naman kulang siya sa pag-ibig ng magulang nung araw. Mabutit nakakuha na ng husband, meron pang tatay. Kung minsan bonus, may lolo pa. Inggit ka, di ba? Kung minsan naman, bakit kaya ang bata-bata nang nagugustuhan ito, eh may edad na siya? Eh kung puro kapwa matanda niya ang nakikita, ang pinag-uusapan laging arthritis, blood pressure, blood sugar, mga katarata, glaucoma, nakaka-depress. Kaya kung minsan masarap kasama yung bata na walang iniisip na mga alalahanin, puro happening at gimmick ang naiisip, nalilimutan mo mga problema mo. At yung problemang hindi nasosolve, malaking bagay kung nalilimutan man lang kahit sandali. Because you keep your sanity and you keep your cheerfulness. Mga kapatid, huwag kayong killjoy sa mga taong humahanap ng ligaya. Kasi hindi nyo naman papaligayahin eh. Halimbawa, yung nanay niyong byuda, may boyfriend. Eh mano, byuda naman. Bakit sasamahan mo ba siya pag gusto niyang manood ng TV? Sasamahan mo ba siyang manood ng sunset? Hindi rin naman, busy ka rin sa sarili mong asawa at mga anak. Tapos